Sigurado matutuwa ka sa luto ng Dindo mamaya. Talaga lang, ha? Bakit ba ang daming gulay nito? Ay! Naku! Nahulog! Nana, okay ka lang? Johnny, siya ang papa mo, hindi ba? Halika na. Mamaya na tayo mag-usap. Gusto niya makaganti dahil sa ginawa natin sa pera ni Francis Kim. Pero kahit anong gawin niya, itutuloy ko pa rin ang gusto ko. Lalo na kung madadami ang mga mahal ko. Si Dindo o si Mama, at lalo na kung ikaw. Gusto kong ipangako mo na sa oras na mapapahamak ako, sa oras na malalagay sa panganib ang buhay ko, huwag mo ko ipagtatanggol. Magpasalamat na lang kahit buhay pa tayo hanggang ngayon. Kaya pahalagahan na lang natin yon. Ayoko mapahamak ka ulit dahil gusto mo akong iligtas. Hindi ko kaya makita masaktan ka. Johnny, mas mahalaga sa akin ang makita Tama kong... na. Johnny, please. Tumigil ka na. Muntik ka na mamatay dahil sa ginawa mo kanina. Sinabi ko mahinig ka na eh! Sa supermarket yun lahat ito binili? Ano nangyari? Nag-away ba kayo? Kanina, nakita namin ang papa ni Johnny. Nakita niyo si Kapitan? Sa supermarket? Oo, Okay ka lang? okay lang ako. Paano ko naging okay? Hindi ba siya kalala? Nagawa nga niyang dukutin si Johnny nung sahol pa lang siya eh. Sigurado ka ba? Anong susunod natin gagawin ngayon, sir? Hahayaan niyo na lang ba si Johnny? Nung nasa Thailand kami, si Johnny mismo ang lalaking tumutok ng baril sa taong kinagisnan niyang yaya, ang babaeng nagpalaki sa kanya. Kailangan magising ulit ang katauhan niyang yan. Mag-usap tayo, Johnny. Anong pag-uusapan natin? Mga balak mo sa buhay? O pabayaan ka sa oras na napapahamak ka? Ikaw ang lumalaban araw-araw sa problema mo. Ikaw ang mas nasasaktan sa atin ng dahil doon. Bakit ko iaasa sa iyong kapakanan ko? Paano mo ako ipagtatanggol kung ganun ka? Johnny, gusto ko nga ako ang pagtiwalaan mo na kaya ko. Dahil malakas akong katulad mo. Kaya rin kitang protektahan. Ano ba talagang nakain mo nung bata ka at ganyan kakatapang? Ngayon ba, iniisip mong cool akong babae? Yun ba ang iniisip mo? Ano? At malamang, sinasabi mong matindi talagang taste mo pagdating sa babae. Tumigil ka na. Ang dami mong sinasabi. Isa pa hindi ka man naiiyang basta ka nalang pumapasok sa kwarto ng lalaki. Pwede ba? Huwag mong pakikialaman ang taste ko dahil hindi kayo nagkakalapit. Alam mo ang yabang mo, paseryoso ka palagi. Isa itong pagnanakaw, isang robbery. Wala nang iba. Ang City Hunter,
ang nag-iisang makakagawa nito. Ginawa niya to para maging sikat siya at purihin siya ng mga estudyante. Kung maniniwala kayo sa kwento niya, para kayo nakinig na nakapikit ang mga mata. Hindi ko magagawa magnakaw sa universities. Pero bakit nakitang missing funds naman sa inyo, Mr. Kim? Kilala natin ang mga bangko ngayon. Pati sila damay na rin sa korupsyon. Mahirap magtiwala sa bangko. Kaya itinago ko sa alam kong ligtas na lugar. Ang skandalong nangyari ay magiging ugat ng pagkawala ng tiwala sa mga university. Kaya nga, sa sitwasyong ito, I can only think of raising the fees to bring back the confidence. Anong ginagawa mo? Wow! Isang maliit na spy camera yan Kahit yata ipis, hindi mapapansin ang butas na yan. Grabe ng technology ngayon, nakakabilib. Feeling ko nga, kaming security guards lang ang hindi makakatikim ng ganyan technology. Kung magpapahawa ka, wag sa akin. Sorry hindi ko sinasadya. Trabaho rin kasi namin ang maghanap ng ganyan. Teka, kailan mo install yan? Bakit kailangan mo malaman? Hindi ka detective. Bodyguard ka. Magkaiba yun, okay? Parang laging first day. Ano ba? Wala akong balak bantayan ang bahay mo maghapon, Sige na, tayo na. Malalit na tayo niyan. Sige na, bagal naman Sina Lyndon Bay at Nana Kim, siguradong kilala nila ang City Hunter. Bigla na lang silang nawala. Pati sa records, parang nabura din ang pangalan ni Lyndon Bay. Buti na lang, madaling sundan si Nana Kim mula sa katrabaho niya. Madali namin siyang mahahanap. Kapag nakita niyo, patahimikin niyo na. Sila ang kumuha ng pera ko, kaya magbabayad sila ng mahal. At malamang, biglang sisipot ang City Hunter. Nawala na lang bigla si Susan sa ospital. Oo. Maluba ang sakit niya. Kaya ako siya hinahanap. Manong, alam niyo po ba cellphone number niya? Naku, hindi Matagal ko na siyang hindi nakakausap. May kilala ba kayong malapit sa kanya o isang kaibigan niya? Wala akong matanda ang kaibigan niya Masyado siyang tahimik. At kapag kinausap mo, palaging isang tanong, isang sagot lang. Parang palagi may iniisip na malalim. Sige ho, salamat ho. Mauna na ako. Ay, nakakainis naman. Ano ba nangyayari sa service natin? Nag-overheat May tubig ka ba dyan? Wala. Ay, sigurado masisigaw na naman tayo mamaya ni Mr. Kim yan Ay, hindi mo pa kasi pinacheck kanina Hello? Sa office to, Mr. Francis Kim. Pasensya na ho, sir. Biglang tumilig yung sasakyan sa sobrang init Tumawag na kami ng mekaniko. Okay lang. May bisita si Mr. Kim kaya wag na kayong pumunta. Bukas na kayo bumalik. Talaga ho? Ay, salamat naman. Pasensya na ho ulit. Walang problema doon. Ayusin niyo muna yung sasakyan, ha? Uy, galing mo namang umarte. Parang totoo Isuot mo to, mag-seatbelt ka. 2 oras lang ang window natin para tapusin ito. Ano? Nakasiklip si Nana? Parang hindi ako makapaniwala na absent si Nana para sa simpleng sakit. Ganun ba? Salamat Naku, sir. May sakit daw si Nana. Kaya pala hindi ko siya makontak. Ano nangyari sa kanya? Naku naman. Kailan na ba siya sinumalang kontakin? Kahapon pa kaya pumunta ako sa bahay niya. Kasi hindi siya sumasagot. Ang sabi naman sa akin ng kaopisina niya, tumawag daw yung uncle niya para sabihin magsisiklib si Nana.
Wala namang uncle dito si Nana. Nasa probinsya ang pinakamalapit at hindi na sila nagkakausap. Attorney, baka naman may balita ka sa nangyayari kay Nana. Wala rin eh. Pero kung nagsiklim siya, malamang totoo. Attorney! Grabe, may nasusunog ba? Nahuli mo na ba ang City Hunter? Nakakagulat ka. Pasensya na. Attorney, tumawag si prosecutor ha kanina. Hinihingi niya i-surrender daw natin ang lahat ng file natin related sa City Hunter. Sir, tell me what's happening here. Bakit nilalis niyo ako sa City Hunter case? Mahirap magtiwala sa bangko kaya tinago niya. Sa lugar na alam niyang ligtas. 200 billion yun. Ngayon, sabihin mo bakit hindi kita tatanggalin? Chief naman. Attorney Kim, marami na nakakaalam na ikaw ang anak ni Francis Kim. Conflict of interest. Dahil pamilya mo involved dito. Baka may kinalaman pa to sa malaking kaso. Pumayag ka na, isurrender mo na lang. Chief, please. Sa inyo na ang kaso ng papa ko, pero hayaan nyo na ako mag-imbestiga sa City Hunter. May suspect na kaming binabantayan. Talaga? May suspect ka na? Kung ganon, isurrender mo na agad ang lahat ng files. Chief naman! Makinig ka na lang, attorney. Para sa ikabubuti mo naman ito eh. Gusto ko na matapos. Huwag ka na kumontra pa. Hindi ko gagawin ang gusto nyong mangyari. Ano bang hindi mo maintindihan? Yung mga estudyante, kahit na natanggap na nila ang pera mula sa City Hunter, naapekto na silang lahat. Nasira na silang lahat dahil sa protesta. Kung dadagdagan mo pa, hindi ka nakakatulong. Lahat tayo. Mawawalan din ang kredibilidad kapag ikaw umawak ng kaso. Ayos sumagot ang ama mo sa supinan natin. Umiiwas siya makwestiyon ng mga batas. Kung gusto mo makatulong, kausapin mo ang ama mong sumipot sa imbitasyon. Pakiusapin mo sa karapin ng kaso niya. Huwag niya minamalita ang opisina ko dahil kaya ko sasaktan. Kayang-kaya kong sirain ang kredibilidad niya. Hindi siya presidente. Para baliwalain ang batas. Sabihin mo nga. Hindi mo talaga alam. Hindi kita pinagdududahan, attorney. Pero alam mo mga kalakaran sa kaso natin. Isa pa, paano sila maniniwala na hindi mo alam ang tungkol sa pera? Marami ng prosecutor ang kumampi sa pamilya pagdating sa uli. Kahit anong pagpipigil ang gawin nila. Makinig ka na lang. Mga taga-Korea Intelligence Commission kami. Okay. Pumasok na kayo. Wala namang tao sa loob ngayon. Wala si sir. Okay, thank you. No problem. You're calling Francis Kim's office. Ano, umalis siya kanina? Ganun ba? Pupunta na lang ako dyan. Pasensya na kayo ha. Hindi ko kayo pinagdududahan. Instruction lang talaga ni sir to. Okay lang, sir. Trabaho lang naman ang nagdidikta ng ganyan. At naiintindihan namin kung bakit. Oh, ano nangyayari dito? Anong problema dyan? Nagbubukas yung monitor niyo. Gusto mo bang itawag ko na agad sa boss ko? Huwag na. Kaya ko namang ayusin eh. Oh, ayan, okay na yung wiring. Mabuti naman. Kinabahan lang ako sa wiring, mabuti nakita ko kagad. Sir, pwede bang makiinom ng tubig? Kinabahan ako eh, nauuhaw tuloy ako. Sige. Attorney, may regular bug inspection lang po kami sa office ng ama nyo.
Gusto niyo bang mag-coffee? Hindi, wag na. Matatagalan pa yata si sir. Gusto niyo bang maghintay? Okay lang ako dito. Sige ha. Excuse me. Alam mo bang sabi nila, yung bugs daw na gawa sa States, kaya maka-interfere sa frequency ng ibang detection devices at mahirap ma-detect ng anti-bugs natin. Mako-confirm mo ba ang frequency kung meron man? Yes, Nana? Attorney, pasensya na ha. Pwede ko bang malaman kung nasan ka ngayon? Hindi kita marinig eh. Napuputol ka, attorney. Hello? Nasa tunnel ka ba? Hello? Hello? Teka lang. Hello? Naririnig mo na ako? Nag-aalala na ako sa'yo. Baka siklit ko daw eh. Kamusta ka naman? Medyo sumakit lang talaga yung braso ko kaya umabsent ako. Attorney, bakit parang mahina pa rin ang dating mo sa telepono? At teka, lalabas ako. Ayan, mas maganda na yung tunog. Pakisabi naman kay tita na huwag na siya mag-alala oh. Nasa bahay ka ba ng uncle mo? Oo. Matagal ko na siyang hindi nakikita kaya nakiusap na dumito muna daw ako. Pwede bang tawagan ulit kita mamaya? Salamat ha. Kapag nalaman ni Johnny na dala ko to, sigurado magagalit siya. Nagpatawag ng meeting ang heads ng private schools bukas. Mukhang nakarating na sa kanila. Masyado sila nagpapadala sa mga balita. Alamin mo nga kung anong agenda nila. Yes, sir. Pinakontak na tayo ng prosecutor's office. Anong gagawin ko? Tinakot mo naman ako. Muntik na tayo mahuli kanina. Hindi ba kay Francis kayo masasakyan na yan? Sa kanya nga. Bakit biglang dumating si Attorney Kim kanina? Anong alam ko sa kanya? Malay ko ba? Baka dahil sa pera. Siya ang investigator sa money laundering eh. Lalo siyang gumagwapo. Anong sabi mo? Anong kinalaman ng kaso sa itsura niya? Isa pa, bakit mo dala ang phone mo? Ano ka ba naman? Pwede kang i-track ni Francis Kim gamit ang phone number mo. Mag-ingat ka nga, hindi ka nakikinig eh. Oo na, sir. I-off ko na po ito. Hindi pa huli ang lahat, Papa. Sumuko na po kayo. Aminin nyo na at humingin kayo ng tawad. Alam nyo naman ang ginawa nyo sa pera nila. Hindi man lang ba kayo nahihiya sa nangyari? Nung nakita ko yung pera sa loob ng vault, sana umalis na lang ako. School ko yon. Ako ang bumuo at ako ang nag-invest. Pera ko ang kinikita nun. Bakit hindi ko gagamitin? Marami nang gumagawa nito. Bakit ako lang pipilitin yung maging matuwid? Inuulit ko, wala akong kasalanan. Wala kayong kasalanan? Sa pagsisinungaling nyo, hindi nyo na alam ang mali sa totoo. Ano ka mo? Nung nalaman kong binlockmail nyo yung witness at nagawa nyo baliktarin yung kwento, nasaktan ako ng sobra. Kung yun lang ang pagkakamali nyo kailangan kong tanggapin, magpipikit ako ng mata. Pero may pamilya ang nabangga nyo at naghihirap siya. At nagkataong may puso ang anak nyo. Tapos na ang panahon ng pag-iimbestiga dyan. Inosente ako. Inosente na kayo? Oo, tapos na ang lahat. 10 taon na. At kahit fatal accident yun, hindi ko pa rin tinakbuhan. Hinarap ko pa rin. Pero binaliktad nyo ang kwento. At alam niyo bang dahil sa nangyari, namatay ang asawang babae at nakaratay ang lalaking 10 taon. Nagkakaawa naman sila. Isang patay at isang gulay na.
Anong sinabi niyo? Hindi na makakapagsalita ang taong nakabaon na sa lupa. At yung nakoma naman, malabo nang bumalik pa sa normal ang lahat. Mabuti pa nga sumikat pa sila kahit konti. Papa, Ano man ang mangyari, tapos na ang buhay nila. Kahit sila ang tama, masasabi ba nila sa korte ang totoong nangyari? Sa tingin mo, paiginggan man lang ba sila? Mas mataas ako sa kanila. Nakakatulong ako. Binigyan ko na edukasyon ng bansa ko. Kung hindi dahil sa akin, walang magkakagusto mag-aral sa bansang ito. Ano gusto mo mangyari? Aminin ko lahat? Para lang sa kanila? Yun ba gusto mo? Para sa akin ang aksidente nangyari noon ay nabauna sa limot. Malas nila. At nagkataong lasing ang ama mo sa daan. Kapalaran nila yon. At kapalaran ko rin na maabswelto. sana hindi kayo naabsuelto. Sana kayo na lang ang namatay sa aksidente. Sa ganon, hindi ko na mararamdaman ang ganito sa inyo ngayon. Ikinakahiya ko kayo bilang ama and I hate being your son. Ano sabi mo? Sa tingin nyo, mabubura na lang ang mga kasalanan nyo? Anong alam niyo sa 1983 incident? Huwag niyong sabihin wala kayong alam. Yun ang dahilan kung bakit kayo pinupuntirya ng City Hunter. Mukhang hindi ko na kayo kayang protektahan, Papa. Mag-ingat na lang kayo. Ako bumuo at ako nag-invest. Pera ko kinikita nun. Bakit hindi ko gagamitin? Maraming gumagawa nito. Bakit ako lang pipilitin yung maging matuwid? Inuulit ko. Wala akong kasalanan. Wala kayong kasalanan. Knock-knock! Nana special coffee. Isang text lang, darating na kagad. Thank you. Ano, may nakuha ka na ba? Oh, si Atty. Kim yan ah. Grabe, ang damot mo naman. May problema sa quality ng video eh. Mali yata yung angle na napili ko, hindi kita yung muka. Kailangan i-adjust ulit yung camera. Sayang, gusto ko pa naman makita kung paano mag-investigate si Atty. Kim. Siguro mga malapelikulang gagamitin yung mga tanong, no? Bakit? Artista ba siya? Ikaw talaga. Umalis ka na, magtatrabaho pa ako. Kailan ba tayo babalik para ayusin ang camera? Inspector Zhang, may balita na ba kay Susan Lee? Kay Susan Lee? Attorney, akala ko ba wala na sa atin ang City Hunter case? Hindi nila ako basta matatanggal sa case na yan. Pero attorney, Attorney, wala na sa atin ang files ng City Hunter. Iba nang may hawak, pero marami naman tayong hawak ngayon. Doon na lang tayo mag-concentrate, Attorney. sigurado ako may critical incident noong October 1983. Isang presidential guard sa Blue House ang asawa ni Susan Lee. Pero bakit walang anumang existing file yun? Itrack niyo pa rin si Susan Lee. Attorney, I understand. All investigations then will be done by me alone. Nagalit yata. Magandang araw ho. Oh, Hello po. Nakita niyo ho ba yung may-ari ng snack bar sa itaas? naku, hindi, iho. Ilang araw ng saradong tindahan at wala rin bumibisita dyan. Nag-aalala na rin kami. Alam namin mag-isa lang si Susan sa bahay at walang nag-aalaga sa kanya. Nakakaawa din, ano? Dinukot ang isang buwan niyang anak noon kaya siguro hindi na naging masaya sa buhay. Dinukot ang anak niya noon? Nabanggit niya sa amin yung dati eh. Mga 1983 yata. Nagsasampay lang siya nung dinukot ang anak niyang lalaki. Lalaki ang anak niya? 1983 dinukot? Sandali, sino ka ba, iho? Kanina lang kasi, may nagtatanong kung kanino yung kainan sa taas. Yun ang sabi ng mga kapitbahay namin dyan sa taas.
Teka, sino daw siya? Susan Lee at Johnny Lee. Kailangan magkamatch ang dugo nila para makapag-donate siya ng dugo para sa marrow transplant. Pero bakit? Parang hindi niya rin alam kung nasaan ang pasyente. Oscar Lee at Randy Seo. Parehong na-expose dahil sa spy cameras na kumuha ng video ng mga katiwalian nila. At maaaring ikaw ang nag-plot mo. Bakit na naman? Nakokonsensya ka sa ginawa mo? Sa pambabastos mo? Hindi. Nandito lang ako para ipaalala sa inyo na makikooperate kayo sa investigation. Ano ka mo? Ayokong gumamit kayo ng kung ano-ano excuses para hindi kayo ma-question ng prosecution. Talaga palang wala kang pagkala sa akin. Hello, Inspector Jiang? Ano? Malocate niyo na si Susan Lee? Nasaan siya? Haitian Convent? Alright, I'll be there. Pumapayat ka na, anak. Maaari ba tayo magsabay mag-dinner mamaya? Sorry, hindi pwede. Nasaan siya? Haitian Convent? Nasaan ang convent na yan? Haitian Convent. Excuse me. I'm Jiro Kim of the Special Task Force. Ano yun? Mamaya may lalaking darating at maghahanap kay Susan Lee. Pwede bang papasukin niyo siya sa loob ng simbahan, sister? Kailangan ko ng tulong niyo. Okay. John Lee, hihintayin kita. Mister, hinahanap niyo si Susan Lee, di ba? Opo. Dito ba tumutuloy si Susan Lee ngayon? Sundan niyo lang ako. Ay! Sorry po! Nasa loob siya.
katawan ni Susan Lee. Tinutulungan niyo ba siyang pumunta dito? Oo. Mabuti na nga lang. At maayos na ang kaligayan niya ngayon. Pumasok ka na. Is there a problem? Saan ka nang galing? Bakit ba masyado kang interesado sa akin, attorney? Nakakatakot ka na, ha? May dahilan ka ba para questionin ako? Search warrant. Are you really serious about me getting a search warrant? I don't like repeating myself. Pareho naman tayo nakapagtapos ng college, hindi ba? At alam ko na pareho din tayo nakapasa ng board. Attorney Kim. Nadumihan ka yata. Tinamaan ka ba ng bola ng mga bata sa Haishim Convent? Haishim Convent? Ano ba yun? Madaling ipa-playback ang CCTV footages ng camera nila dun sa convent. Pero dahil alam kong maingat ka sa lahat, for sure napalitan mo na agad ang mga tape na yun. And I do admire you for that. Mabilis ka. So I simply move until I get an evidence to pin you down. Then just do it. Ito na ang huli kong request. Sumuko na kayo. Hindi niyo alam ang naghihintay sa inyo. Buto Temple? Ha? Ang taas naman ito. Ay, nako. Diyos ko naman. Nako! Diyos ko naman! Malas naman, oh. Huwag naman. Please, huwag ka masira. Ay, ayaw na tuloy magbukas. May tao. Namo, may tapa, Buddha. Magandang araw. Pwede mo bang malaman ko nakita niyo yung kasama ko? Itong nasa gitna. Maniwala ko kayo, wala akong intensyong masama. Hinahanap ko lang ho siya. Ate, siya si Susan Lee. May mabigat sa karamdaman. Kaya lang tumakas sa ospital para magpagamot. Ginawa niya yun dahil akala niya wala nang sesay ang buhay niya. Pero hinahanap po siya ng anak niya. Manong, sigurado ako na walang anak si Susan Lee. Sandali lang ho. Yun din ang alam ng lahat pero nagkakamali kayo. Buhay ang anak niya nawali sa kanya at ngayon, profesor na. Nagtatrabaho siya sa Blue House at siya mismo nagpapahanap sa mama niya kaya tulungan niyo na po ako hanapin siya. Ote, maawa ka naman! Hindi kita rin naloko! Wala naman ako mapapala dito eh! Diyos naman!
Yun ba talaga ang kwarto niya? Ay. Hindi pa ba siya babalik ngayon? O bukas? Sa isang araw? Sa araw pagkatapos nun? Sa isang araw? May pinagdadaanan siya ngayon. Kaya nagpa siya siyang bumisita sa mga banal na lugar para magdasal at magpahinga. Kaya hindi ko alam ang balik niya. Ay, sana man lang dinala niya ang telepono niya. Walang kuryente sa mga pupuntahan niya. Alam niya makakagulo pa yun sa kanya at makakaabala. Teka, alam ko na. Ate, iiwan ko na lang number ko. Kaya lang nasira yung telepono ko eh. Alam ko na. Iiwan ko yung number ng anak niya. Dr. Janely ang pangalan niya. Pagbalik niya, pakiusap. Please lang, please. Pakiusap, tawagan niyo agad ang number na ito. Pakiusap lang. Oh, sige. Sige. Ako mismo ang magsasabi sa kanya. Naku, parang awa niyo na. Salamat ate, mauna na ako ha. Ito ba? Gawa ng mga madring Buddhist dito? Aha. Oo. Itong lahat, ipadala mo kay prosecutor ha. Yes, sir. Oh, may ganyan din akong MP3 player. Kailan nga ba yun? Parang 9 or 10 years ago yun eh. Bigay sa akin ng kapatid ko yung ganyan ko eh. Naloko ko siya nun eh. Attorney, saan ang galing yung MP3 player mo? Graduation gift ko to. Galing sa papa ko. Kaya ba masyado mong iniingatan yan? Dahil galing sa papa mo? Tama na nga. Pwede ba? Ay, alis na ako, attorney. Kunin ko na to, ha? Gawin mo alam mong tama. Maging matuwid ka sa lahat. Ikaw ang maging tagapagtanggol. Tagapagpatupad ng batas na hindi kailanman makakalimot sa kung ano ang tama sa maling pagpapalakad. Kapag nakalimot sila, ikaw ang magpaalala. Ipangako mo na batas lang ang susundin mo at wala na iba pa. Anak, buhayin mo muli ang batas sa bansa natin. Huwag na magbulag-bulagan. Hindi ka nandito para maging bestiga. Hindi ba? Exclusive ang membership dito. At kung sasabihin kong coincidence lang, alam kong hindi ka maniniwala. So member ka talaga. Kung sa bagay, mayaman ka rin. Hindi ba ikaw ang anak ni Francis Kim? Nabalitaan ko na inamin mo na kay Nana na ikaw si Longlegs. Kailan mo aaminin sa kanyang anak ni Francis Kim? Hindi ba dapat wala ka ng pakialam sa bagay na yan? Hindi habang buhay pwede mong itago ang katotohanan. Mahirap ba talaga? O nasa pamilya mo ang hindi umaamin? You pretended as someone who's willing to help her. But the thing is, may iniiwasan ka lang na malaman niya. Ano kaya ang mangyayari kung malaman niya? Naisip mo na ba yun? Walang nakakakilala kay Nana tulad ng pagkakakilala ko sa kanya. Iwasan mo na si Nana simula ngayon. Kung talagang gusto mong makatulong. Yun ba ang advice mo? You can do better than that. Kung sa bagay, ginawa mo yun sa kanya nung panahon ni Randy Seo. City Hunter. Nawawala ng dating kapag paulit-ulit. You should start taking vitamins. Para hindi ka makalimot. Oh, welcome back. Parang hindi halata nahihirapan ka. Si Chief naman nakakasar pa eh. Mahirap naman talagang bumuntot kay Nikki maghapon. Buti pa nga nung si Professor Lee ang tutor niya sa assignments niya. Bumabalik agad siya dun sa bahay nila. Pero ngayon halos minuto gumagawa ng paraan para makatakas. Pinaalalahanan ko naman kayo, di ba? Wala na kayong planong bumalik si Professor Lee?
5 days a week, Chief. Nakakapagod sobra. Hoy! Saka pumunta. May naghahanap daw sa akin. Parang suitor ko yata. Maniligaw mo? Sino ba yun? Aba, malay ko kung sino yun. Ay, sino kaya yun? Huwag mo sabihin, may hindi na naman ako alam. She loves me. She loves me not. She loves me. She loves me not. She loves me. She loves me not. Sino kayo? Sino ho sila? Ako to. Hello, Miss Shin. Oh, hindi ba kayo ang uncle ni Professor Lee? Hello po. Bakit ho kayo napadaan? Kasi ibibigay ko to sa'yo. Green tea ho ba ito? Oh, kasi nung naamoy ko yung green tea kanina, bigla kitang naalala. Kaya binili ko. Oh, grabe naman. Sayang, hindi niya gusto ang lasa ng green tea. Ah, talaga? Baka matagal mo yung binababad sa tubig. Yan kasi, sundin mo lang yung instructions at sigurado masasarapan ka. Ay, sa Professor Lee talaga. Pakisabi, inumin kong padala niya. Ano? Pag uwi niyo ho sa bahay niyo, pakisabi na iinumin ko ang green tea na iniregalo niya sa akin. Uubusin ko to. Thank you, Uncle. Ano ka ba? Mapait dyan. Baka masuka ka pa dyan eh. Agent Shin! Hindi naman si Johnny nagpadala niyo. The number you're calling is unavailable at the moment. Bakit kaya hindi ko siya makontak? Nana, sinabi ba ni Dindo kung saan siya pupunta? Hindi wala siyang nabanggit kanina. Malamang walang kinalaman si Francis Kim. Yes, hello? Agent Olga Shin? Nagpadala ako ng green tea sa'yo? Pumunta si Uncle sa Blue House? Sa Blue House? Kung gano'n nandun siya, baka mamaya niyan masundan siya ang mga taon ni Francis Kim at makita rin ako. Kailan niya dinala? Kani-kanina lang? Okay, ubusin mo ha. Teka lang, aalis ako. Babalik din ako kagad. Sasama ako sa'yo. Dindo! 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 Nino! Gumising ka! Dindo! Naririnig mo ba ako? Gumising ka! Nino! 5453. Francis Kim. Dindo! Please, simulat mong mata mo! Dindo! Kausapin mo ako! Bilisan mo! Johnny! Huminahon ka lang! Checking vital signs. Heartbeat stopped. Ready CPR, pati epi. Check the monitor. Flat pa rin, Doc. Gumising ka! Pakicheck ulit. Wala pa rin heartbeat. Dindo! Huwag kang mamamatay, please! Dindo! Gumising ka!
Kahit walang external injuries, halatang may internal bleeding siya. Kailangan namin siya maoperahan agad para malaman ang extent ng damage. Kaya lang, posibleng hindi niya kayanin ang operation. Please, Doc, iligtas niyo ho siya. We'll try. Salamat ho, Doc. Alam kong nararamdaman mo, Johnny. Dahil ganyan din ako noon. Walang magawa. Nasa tabi lang at nanonood sa mga nangyayari. At ilang libong ulit kong iniisip ang nakita ko. Kung sana may magagawa ko para iwasan yon. Ginawa ko na maibalik ko lang sila. Alam mo ba, hanggang ngayon gusto kong balikan si Francis Kim. Gusto kong ipaghiganting nangyari kina Mama. Ano man ang itsura mo sa oras na to, ganyan din ang itsura ko noon. Nakakatakot. Ngayon, naiintindihan ko na ang nararamdaman ni Papa. Nakakatakot. Dahil gusto kong maghiganti. Sa lahat. Pantay mo muna siya. Johnny, sandali. May nakuha pala akong balita. Nanalo ka raw ng award para sa taong ito. Ako daw? Sabi nila naging thorough investigation mo sa corruption case ng mayor. Kaya ikaw piniling bigyan ng award. You must be proud. Akala niyo ba ginawa ko yun para mabigyan nila ng isang award? Palagi ba magiging ganito ang usapan natin? Kapag palagi ganyan ang tono mo, sasabihin ko sa kanila hindi mo kayang hanapin ang City Hunter. I-demote ka na lang at ipatapon sa Mara Island. Huwag mo isipin hindi ko gagawin yon, ha? Pwede ba, Chief? Maliit ang venue nila sa ceremony. Kaya maximum of 10 lang pwede mo imbitahin. Gumawa na ako ng list mo. Tingnan mo. Tanggalin niyo na itong nasa unahan. I'll go ahead, sir. Francis Kim? Sir, galing sa prosecutor's office. Ayaw na. Ikaw na magbasa niyan. Sir, galing ho to sa anak niyo. Kay Jiro? Awarding ceremony invitation. Darating ako dito, anak. Opo, tita, ako nga po ito. Oo. Hindi ako payagan ni Uncle na umalis kagad dito eh. Pagbibigyan ko na ho. Oo nga. Ho? Oh, paki-congratulate naman si attorney para sa akin. Ano? Na-demote si attorney Kim? Paano siya na-demote sa posisyon at nanalo ng award? Dahil sa City Hunter case niya? Ah, ganun po ba? Ah, talaga? Okay, tatawagan ko na lang ulit kayo.
Bakit kayo nandito? Inimbitahan mo ko, hindi ba? Congratulations. Inspector Jang. Sir? Darating ang City Hunter ngayon. Puntahan mo ang lecture hall at ang communication room. Yes, attorney. Prosecutor, ha? Nararamdaman kong darating ang City Hunter. Bantayan niyo ang mga exit at... Attorney Kim, off-limits ka na sa City Hunter. Isa pa maraming prosecutor dito. Hindi siya papasok sa kulungan ng Leon. Oh, magsisimula na. Just go back to your seat. Salamat sa pagpunta Thank you, niyo, sir. Kayo nang bahala. Kilala niyo naman ang anak ko. Yes, sir. Kayo nang umabay sa kanya sa mga projects niya. Salamat. Salamat ulit. Ang award na ito ay binibigay dahil sa kanyang contribution para wakasan ang corruption sa government construction project ng mayor. Sa kanyang katapangan para ipaglaban ang mga mamamayang walang kamalay-malay. Igagawad ngayon ang award ni Legal Affairs Minister Officer Vincent Wang. At ngayon, pakinggan naman natin ang sasabihin ng ating awardee. Pagpasensyahan niyo ng lahat. But I don't deserve this award. Para sa akin, ang awardee ay isang... isang totoong tao na gumagawa ng tama, matuwid, matapat, bawat oras at pagkakataon, isang tagapagpatupad ng batas. Hindi siya nakakalimot sa kanyang tungkulin. Binubuhay niya ang batas na walang kinikilingan at hindi nabubulagan. Marami ang gustong nasa posisyon para ipatupad ang batas. Kaya hindi natin masisisi kung may mga taong gustong magkontrol dito. Nung nalaman kong binlockmail niyo yung witness at nagawa niyong baliktarin yung kwento, nasaktan ako ng sobra. Kung yun lang ang pagkakamali niyo kailangan kong tanggapin, magpipikit ako ng mata. Pero may pamilya ang nabangga niyo at naghihirap siya. At nagkataong may puso ang anak niyo. Nakakaawa na sila. Isang patay at yung isa gulay na. Anong sinabi niyo? Ano man ang mangyari, tapos na ang buhay nila. Kahit sila ang tama, masasabi ba nila sa korte ang totoong nangyari? At tingin mo, pakikinggan man lang ba sila? Mas mataas ako sa kanila. Binigyan ko na edukasyon ng bansa ko. Kung hindi dahil sa akin, walang magkakagustong mag-aral sa bansa ito. Ano gusto mong mangyari? Aminin ko lahat? Para lang sa kanila? Yung mga gusto mo? Para sa akin na aksidente nangyari noon, ay nabaw na sa limot. Malas nila. At nagkataong lasing ang ama mo noon sa daan. Kapalaran nila yon. At kapalaran ko rin ang maabsweto.
Kapag nakapatay ka due to accident, 5 years pa rin ang punishment. Hindi naman yun hit and run. Negligence pa rin yun on his part. Kaya lang tapos ng prosecution time. Mapera kasi sila. Kaya yan, nabaliktad ang nangyari. Pero kahit anak niya ngayon, wala nang magagawa. Wala nang magagawa o walang balak gawin. Nandito kayo lahat ngayon. Pero wala man lang tumayo para arrestuin siya. Ha? Ito ba ang batas? Sige, ganito na lang. Sino gumawa nito? Umamin na. Ang city hunter pa rin ba? Papa, Sa communication room! Puntahan niyo ang communication room, bilis! Attorney Kim, totoo ba lahat ng nakita ko? Anak ka nga ba ni Francis Kim? Nakukonsensya ka lang ba kaya naisipan mo pala kasi ng loob ko at maging kaibigan kahit sa mga sulat lang? Bakit hindi mo sinabi kung bakit ka naging mabait sa akin? Akala mo ba mabubura ng konting kabutihan mo ang kasalanan ng magulang mo? Ganun ba yon? Naaawa ka ba sa akin? O nakukonsensya ka lang? I'm sorry, hindi ko agad sinabi. Pero mag-usap pa tayo. Meron lang akong... Huwag na. Hindi ko kailangan yun. Dahil nabura ng lahat ang anumang pagkakakilala ko sa iyo noon. Nana, please. I'm really sorry. Naintindihan ko ang galit mo sa akin ngayon. Pero ngayon kailangan kong hanapin si Papa. I'm sorry, Nana. Sandali, sino ka ba? Kilala mo kung sino ako. Gamitin mo utak mo kung ayaw mong mamatay sa harap ng anak mo. Paandarin mo na. Saan ka dapat pupunta kanina? Magsisimula pa lang ako. Nung nakita ko ang 200 billion, hindi ko na sana iniwan ang ganun. Patay mo yan! Patay mo sabi! Kapag napasa kamay ito ng Chief Prosecutor, tignan ko lang kung maging alagad pa ng batas ang anak mo. Ito na ba ang ganti mo sa nangyari noong 1983? Natatandaan mo pa pala. Ibinuwis nila ang buhay nila para sa bansa. Pero ipinapatay niyo sila at binura sa mundo. Kinalimutan niyo lang sila. Habang nabubuhay kayo sa pera ng iba. Nagawa niyo bilhin ng batas. Pero hindi na ngayon. Gagamitin ko ang anak mo para arestuin ka. Gagamitin ko ng ebidensya ng kalokohan mo. Ibibigay ko to sa anak mo. Oras na baliwalain niya ang hawak ng ebidensya. Pareho kayong mabubura sa mundo nang walang nakakaalam. Gusto ko nang makita ang mangyayari. Gusto ko nang malaman ang lahat. Nakikiusap ako. Huwag mo nang idamay ang ako dito. Ang bait mo namang ama. Sayang hindi ko man lang natikman ang makasama ang ama ko. Kung talagang isa kang magulang, isipin mo makakabuti sa kanya. Mahiya ka para sa kanya. Iligtas mo siya. Diyan ka lang. Hindi ako papayag na madami ang anak ko dito.
marami pa ang maapektuhan. Sana mahuli siya ng City Hunter at isuko siya kay Attorney Kim para sa kanya siya managot. Para malaman ng lahat na hindi siya dapat nirerespeto. Dahil panahon na para malaman ng mga taong totoo niyang pagkatao.